Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Sinasabi na sa sandaling malaman ng isang kaluluwa na nakikita mo sila ay hindi ka na nila titigilan kung meron po itong nais na ipagawa o sabihin sa iyo. Ngunit maaari nga bang sumunod sa iyo ang isang multo na nakita mo lamang sa isang lugar na wala ka namang koneksyon? Ano nga ba ang magagawa mo upang tigilan ka ng isang kaluluwa na tila hindi matahimik? Dear Papa Dudut, itong story na isi-share ko sa inyo ay hindi naman directly na nangyari sa akin kundi sa isang close friend ko. Sa tuwing nagkikwento siya sa akin ang mga nangyayari sa kanya ay talagang nagbibigay po yun sa akin ng kilabot at takot. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Lynette. Actually, yung friend ko na si Celine ang gustong magsulat nito para sa inyong programa sa YouTube. Pero tamad kasi siya ang mag-type. Kaya sabi ko ay ako na lamang. Nang nakita ko kasi ang YouTube channel mo ay nalaman ko na nagbabasa ka rin pala ng mga horror story. Kaya naisip ko na i-share ang kwentong ito. Sobrang tagal na naming magkaibigan ni Celine. Since high school ay magkaibigan na kami hanggang sa makatapos kami ng college at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Same lang kami ng lugar kung saan kami lumaki kaya kahit magkaiba kami ng workplace ay nagkikita pa rin kami ni Celine. Kaya hindi talaga naputol ang friendship namin. Hindi rin malayo ang bahay nila kaya kapag parehas kaming walang pasok sa trabaho ay madali lang sa amin ang tumambay sa bahay ng isa. Kilala na rin kasi ako ng family ni Celine at ganun din naman siya sa family ko. Nadagdagan kami ng isa pang kaibigan dahil kay Celine, Papa Dudut. May ka-work kasi si Celine na naging kaibigan niya doon, Papa Dudut, si Wena. One time kasi ay nag-aya si Celine na lumabas kami at magpunta sa isang bar para mag-inom. Sinabi niya na kasama niya si Wena and to be honest ay nagdalawang isip pa ako na sumama kasi baka hindi ko makasundo or mailang ako kay Wena kasi hindi ko naman siya kilala. Pero sumama pa rin ako kasi pinilit ako ni Celine, Papa Dudut. Naging open naman ako na baka mailang lamang ako pero siya ang nagsabi sa akin na madaling pakisamahan si Wena. Wala raw akong dapat na ikabahala at sure siya na magkakasundo kami ni Wena. Kaya sumama ako kina Celine at Wena sa paglabas ng gabing yon. Wala akong pinagsisihan sa pagsama ko sa kanila kasi tuwang-tuwa ako kay Wena kasi sobrang kalug niya, Papa Dudut. Totoo ang sinabi ni Celine na madaling pakisamahan si Wena. Sa unang beses na nakilala ko siya ay nagkasundo agad kami at nagustuhan ko kaagad ang personality niya. Hanggang ang first meeting naming tatlo ay nasundan pa ng napakaraming beses at naging trio na kami. Naging kaibigan ko na rin si Wena at may mga pagkakataon na lumalabas na kami lang ni Wena at hindi kasama si Celine kapag hindi siya pwedeng umalis o lumabas. Nangarap kami noon na magkaroon ng sasakyan ng isa sa amin nang magsimula kaming mag-travel every 2 months sa kung saan-saan dito sa ating bansa. Mga beaches, bundok, lake at kung ano-ano pa, Papa Dudut. Kapag ganong ganap ay nagkasundo kami na dapat ay kompleto kaming tatlo. Hindi pwedeng may isang maiiwanan. Napansin kasi namin na medyo mahirap mag-commute lalo na kapag marami kaming kailangang dalhin sa biyahe. Hindi siya convenient, unlike kung meron kaming sariling sasakyan ay hindi na kami mahihirapan kahit pa marami kaming dalhin na gamit. Alam mo naman ang ibang babae kahit na isang gabi lang sa pupuntahan ay halos pang 1 week na ang gamit na dinadala. Ganon kaming magkakaibigan, Papa Dudut. Sa aming tatlo, si Celine ang medyo marunong mag-drive. Naturuan kasi siya dati ng tatay niya pero hindi nga lang siya nakakuha ng lisensya. Until magkaroon ng boyfriend si Celine, ang lalaking yon ang nag-push kay Celine na bumili ng kotse at kumuha ng lisensya.
Ginawa naman yon ni Celine, nag-loan siya sa bangko para makakuha ng sasakyan na alam niyang afford niyang hulugan in 5 years. Nag-driving lesson din siya para ma-refresh ang mind niya sa pagmamaneho at nakakuha na rin siya ng lisensya. Nakakatuwa noong nagkaroon ng sasakyan si Celine kasi naging madali na para sa aming tatlo ang pagpunta sa mga lugar na gusto naming puntahan. Ang medyo naging problema nga lang ay ang boyfriend ni Celine that time. Nakukuha na niya ang malaking oras ni Celine kaya sobrang madalang na naming nakakasama si Celine kapag sa galaan. Madalas kapag wala siyang work ay ang boyfriend niya ang kasama niya at silang dalawa ang nagtatravel. Napag-uusapan namin ni Wena ang bagay na yon at parehas naming naintindihan si Celine kung bakit mas madalas na niyang kasama ang boyfriend niya kesa sa aming dalawa. Ang importante ay araw-araw pa rin nagkikita sina Wena at Celine sa work at nakaka-chat pa rin namin siya almost every day. Kaya nga lang may napapansin ako na parang hindi okay sa relationship ni na Celine at ng jowa niya. Palaging hinihiram ng boyfriend niya ang kotse ni Celine dahil sa maraming dahilan. Kaya kapag may times na inaaya namin si Celine na lumabas ay sinasabi niya na wala sa kanya ang kotse niya kundi nasa boyfriend niya. Maraming beses yung nangyari kaya naisip ko na parang hindi na yon tama, Papa Dudut. Gusto ko sanang kausapin si Celine tungkol sa bagay na yon pero baka masamain niya. Baka lumabas pa na nakikialam ako sa relasyon nila. Iniisip ko na lang na as long as hindi niloloko si Celine ng jowa niya at nakikita namin na happy siya ay wala kaming dapat na ikabahala. Until nangyari na ang hindi namin inaasahan. Biglang nagaya si Celine na makipagkita sa amin ni Wena sa bahay nila. Magiinom daw kami at doon pa lang ay medyo nakatunog na ako na may hindi magandang nangyari at sa inuman namin ay sinabi ni Celine na break na sila ng jowa niya. User siya. Pinakuha niya ako ng sasakyan para meron siyang gamitin sa panglalandi niya. Umiiyak na sumbong ni Celine. Paanong paglalandi? Tanong pa ni Wena. Kaya pala hinihiram niya yung sasakyan ko kasi meron siyang nilalanding babae. Ang kapal ng mukha niya kasi sinasakay pa niya yung babae niya sa kotse ko. Buti na lang at nagsumbong sa akin yung babae niya kasi ang pakilala sa kanya ng hayop kong ex ay wala siyang jowa. Turan pa ni Celine. Nakakalungkot na pinagdadaanan yun ni Celine pero kahit papaano ay happy kami ni Wena na kumawala na siya sa ganong klase ng relationship. For sure if ever na pinatawad pa niya ang ex niya ay hindi na magiging maganda ang pagsasama nila kasi sira na ang trust niya. Alam din namin na sobrang sakit noon para kay Celine. Kasi mahal na mahal niya ang lalaking yon, Papa Dudut. Kaya kapag may time kami ni Wena ay kinakausap namin si Celine para kahit papaano ay makalimot siya sa pinagdadaanan niya. Isang araw may paparating na long weekend. Sa GC ay nag-uusap na kaming tatlo ng magaganda naming gawin sa mahabang araw na wala kaming pasok sa trabaho. Ayaw naming masayang yon. Nagkasundo kami na magpunta sa isang beach resort na matagal na naming gustong puntahan. Plinano na namin ang lahat kagaya ng kung magkano ang magagastos namin at kung saan kami mag-i-stay. Sobrang laking tulong din na meron sariling sasakyan si Celine kasi hindi na kami magko-commute. Mag-aambagan na lamang kami ni Wena para sa gas at toll fee. Sobrang excited kaming tatlo kasi noon lang ulit kami makakapagbakasyon nang magkakasama at kumpleto pa kami. Safe naman kaming nakarating sa beach resort at nagustuhan namin ang lugar, bale 4 na araw kaming naroon, Papa Dudut. Sa second night ay doon umiyak si Celine sa amin ni Wena. Inamin niya na nasasaktan pa rin siya sa nangyari sa kanila ng ex niya. Akala niya raw kasi ay natagpuan na niya ang right guy pero hindi pa pala. Pero wala naman daw siyang balak na makipagbalikan sa lalaking yon. Sa 3 araw namin ay isang masamang balitang dumating kay Celine. Tinawagan siya ng kapatid niya at sinabi na isinugod sa ospital ang nanay nila dahil sa inatake sa puso. Grabe ang pag-aalaga ni Celine ng time na yon, Papa Dudut.
Sinabi namin ni Wena na walang problema sa amin kung uuwi na kami ng araw na yon para mapuntahan ni Celine ang mother niya sa ospital. Nakakahiya sa inyo? Mapuputol ang bakasyon natin kung aalis tayo ngayon, ang sabi ni Celine. Sa amin ka pa talaga nahiya, para namang hindi tayo magkakaibigan. Saka alam namin na mas importante na malaman mo ang totoong lagay ng nanay mo, turan pa ni Wena. Hindi ka rin makakapag-enjoy dito kung meron kang inaalala. Naintindihan ka namin, hindi masama ang loob namin ni Wena, kaya umalis na tayo. Dagdag ko pa. Nagpasalamat si Celine sa amin kasi naintindihan namin siya. Agad na kaming nag-ayos ng mga gamit namin kasi aalis na kami sa resort na yon, Papa Dudut. Gabi na nang makabiyahe kami pa uwi. Luckily na-refund namin yung ibinayad namin para sa last day ng stay namin sa transient house kung saan kami nagstay. Sinabi kasi namin ang totoong dahilan kung bakit hindi na namin kayang tapusin ang stay namin doon at mukhang naawa yung owner sa amin. Habang nagdadrive si Celine, ay feel ko ang lungkot niya. Hindi ko alam kung paano niya na-handle ang lungkot ng puso niya dahil nasa ospital ang nanay niya tapos nagmo-move on pa siya sa ex niyang niloko at ginamit siya. Ewan ko lang kung makakaya ko pang mag-drive kung ganon ang estado ng puso at isipan ko. Kung marunong lang sana ako mag-drive ay ako muna ang papalit sa kanya para makapag-rest siya kahit papaano. Kaya lang ay hindi ako marunong. Ako ang katabi ni Celine sa unahan habang si Wena ay nasa likod at natutulog. Antukin kasi sa biyahe si Wena. Mahiluhin kasi siya kapag bumabiyahe kaya mas pinili na lamang niya ang matulog para hindi niya maramdaman ang hilo. Nasa isang mahabang kalsada na kami ng time na yon na halos wala nang masyadong kabahayan sa nadadaanan namin. May part na merong matataas na talahib at mga puno sa paligid. May parte rin ng kalsada na malubak kaya kailangang bumagal ni Celine ng kaunti paminsan-minsan. To be honest, inaantok na ako ng time na yon kahit na hindi pa sobrang late. May mga activity kasi kaming ginawa bago tumawag ang kapatid ni Celine. Kaya pagod na pagod kaming lahat. Panay na rin ang hikab ko pero nilalabanan ko talaga ang antok ko. Pwede kang matulog muna, Lynette, ang sabi ni Celine sa akin. Naku, wag na. Kaya ko pa naman, saka baka ikaw naman ang antukin kapag wala kang kausap. Turan ko. Habang nagdadrive kasi sa Celine ay nagkwekwentuhan kami ng kung ano-ano. Carry lang no, hindi ako inaantok saka may kape naman ako dyan, ang sabi pa ni Celine. Sure ka ba talaga? Actually, inaantok na talaga ako pag amin ko. Sure ako, huwag kang mag-alala sa akin. Saka hindi ako magdadrive kung inaantok ako, ang sabi pa ni Celine. Medyo nagdalawang isip ako kung matutulog ba ako o hindi na lamang. Nahiya kasi ako kay Celine kasi sa aming tatlo ay siya talaga ang dapat na matulog kasi bukod sa pagod siya sa mga ginagawa namin sa beach resort ay nagdadrive pa siya. Pero hindi ko na kasi talaga kayang antok ko at feeling ko anytime may makakatulog na ako kaya mas pinili ko ang umidlip. Sinabi ko kay Celine na gisingin niya ako after 30 minutes. Umidlip na ako nang masiguro ko na okay lang talaga si Celine. Naging kampante ako kasi sinabi niya na hindi siya inaantok. Tiwala din ako na hindi niya pipilitin na mag-drive kung inaantok siya kasi delikado yon. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na natutulog kasi hindi naman ako ginising ni Celine. Siguro'y ayaw niya akong maistorbo o kaya ay nakalimutan niya akong gisingin after ng kalahating oras. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share at mag-subscribe. Panatilihin po nating maayos ang ating mga comment at no bashing po sa mga senders natin. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na kalahati po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Suportahan niyo po ang channel na ito na pinaghihirapan namin sa pamamagitan ng inyong pagsusubscribe at pagpindot ng notification bell. Sa ating pagpapatuloy, nang magising ako sa pagkakatulog sa sasakyan ni Celine,
ay dahil sa bigla iyong huminto sa tabi ng kalsada. Naisip ko na hindi ako ganong katagal na nakatulog dahil nandun pa rin kami sa kalsada na walang masyadong kabahayan. Hindi pa kami nakakarating sa main highway. Buwaba ng sasakyan niya si Celine at ang unang pumasok sa isipan ko ay baka naiihi siya at iihi siya sa gilid ng kalsada. Sa tingin ko ay safe naman doon kasi walang kabahayan sa paligid at wala na ring dumadaan na ibang sasakyan. Si Wena naman ay mahimbing pa rin sa kanyang pagtulog sa likuran. Pero nagkamali ako sa una kong naisip dahil hindi naman umihi si Celine. Nasa may unahan siya ng sasakyan at nakita kong bumubuka ang bibig niya na parang meron siyang kausap. Imposible na may kausap siya sa phone kasi nasa loob ng sasakyan ang cellphone niya. Tumangot-tungo pa si Celine at tumawa pa siya. Nakatingin lang ako sa kaibigan ko at hindi na ako nag-abalang buwaba ng sasakyan para tanungin kung ano ang ginagawa niya at kung bakit siya huminto. Maya-maya ay naglakad si Celine papunta sa tapat ng pintuan sa backseat. Binuksan niya ang isang pinto doon at maingat na sinarado. Umupo na rin siya sa driver's seat at binuhay ang makina ng sasakyan. Nakatingin pa rin ako kay Celine pero nakatutok na ang mata niya sa dinadaanan namin na para bang hindi niya nakita na gising ako. Siguro ay dahil sa madilim sa loob ng sasakyan. Tumingin si Celine sa akin ng mabilis at doon niya nalaman na gising na ako. Gising ka na pala. Matulog ka na ulit kung inaantok ka pa, ang sabi ni Celine. Anong ginawa mo sa labas? Nagising kasi ako nang itigil mo itong sasakyan mo tanong ko. May nakita kasi akong babae na pumara. Pinasakay ko na kasi dyan lang naman siya sa may labasan nitong kalsada. Casual na sagot pa ni Celine. Sinong babae? Ang nagtataka kong tanong. Si Ana, nasa likod siya. Ngumiti pa si Celine. Nakita kong tumingin sa may rear view mirror si Celine at napasigaw ko sa gulat nang bigla siyang nagpreno. Napamura pa siya sa sobrang lutong. Sabay pa kaming lumingon sa likuran at wala naman akong nakitang babae. Nagising na si Wena dahil sa pagpreno ni Celine. Nagreklamo pa siya kasi tumama ang mukha niya sa likuran ng kinakaupuan ni Celine. Nasaan na yung babae? Saan siya nagpunta? Ang naguguluhang tanong pa ni Celine. Sinong babae ba kasi ang sinasabi mo? Wala naman tayong ibang babae na kasama dito. Kahit ako ay naguguluhan na at may takot na akong nararamdaman. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagtatalo? Tanong ni Wena habang hinihimas ang mukha niya. Ito kasing si Celine sabi niya meron siyang pinasakay na babae kahit na wala naman akong nakita. Nananakot lang yata siya wika ko. Ikinuwento ni Celine ang nangyari matapos niyang itabi ang sasakyan. Kaya raw siya nag-stop kanina ay dahil meron siyang nakitang babae na pumapara sa gilid ng kalsada. Normal naman daw yung babae at walang kakaiba. Nakasuot pa nga raw ito ng puting blouse at pulang palda na mahaba. Mukha raw mabait yung babae at maganda. Naawa rin daw siya kasi mag-isa yung babae na nagpakilala kay Celine na si Ana. Baka raw kung ano pa ang mangyari kay Ana kaya pinasakay na lamang niya ito. Kasi sa may labasan o dulo ng kalsada na yon lang naman daw ang punta nito. Kaya pala binuksan ni Celine yung pinto sa backseat ay dahil sa pinasakay nito yung nakita niyang babae kahit sigurado ako na wala akong nakitang babae na sumakay sa kotse papadudot. Sinabi ko kay Celine na wala talaga akong nakitang babae na pinasakay niya. Kahit noong nasa labas siya ay wala talaga siyang kausap. Ipinilit ni Celine na meron talaga siyang nakita, nakausap at pinasakay na babae papadudot. Normal na tao daw ang tingin niya sa babaeng yon na si Ana. Bigla na lang daw siyang nagpreno kasi nagtaka siya at nagulat nang bigla na lamang nawala si Ana sa may backseat. Nagpasalamat pa nga raw ito sa kanya nang makasakay ito. Diyos ko, hindi kaya multo yung napasakay mo, Celine? Tanong pa ni Wena. Oo nga, saka sino namang babae ang papara sa ganitong lugar? Walang kabahayan doon sa hinintuan mo kanina, hindi ba? Turan ko. Napailing na lamang si Celine at ang sabi niya ay hindi niya alam. Baka raw sa sobrang stress at pagod niya ay kung ano-ano na ang nangyayari sa kanya. Baka raw namamalikmata lamang siya pero duda ako sa sinabi niyang namalikmata siya kasi hindi ganon ang pagkakaintindi ko kapag namalikmata ang isang tao papadudot.
Ang alam ko sa ganoon ay yung sobrang saglit mo lang makikita ang isang bagay o tao. Pero nangyari kasi kay Celine ay nakausap pa niya at medyo matagal din siyang nakita. Bago kami bumiyahe ulit ay nagdasal muna kaming tatlo. Humingi kami ng proteksyon sa Diyos dahil iba ang pakiramdam namin noon. Hindi na kami nakatulog pa ni Wena nang mag-drive na ulit si Celine dahil sa wala namang ibang sasakyan. Kaming nakikitang dumadaan ay medyo binilisan ni Celine ang pagpapatakbo niya ng sasakyan. Yun na yata ang pinakamahabang kalahating oras sa buong buhay ko. Kulang na lang kasi ay hindi na ako tumingin sa dinadaanan namin kasi feeling ko ay may bigla akong makikitang nakakatakot. Sa awa naman ng Diyos ay nakalabas na kami ng kalsadang yon, Papa Dudut. Magmamadaling araw na ng oras na yon. Dumiretso na kami sa ospital kung saan ay nandun ang nanay ni Celine. Hindi na muna kami umuwi ni Wena dahil alam namin na gusto na talagang makita ni Celine ang mother niya. Ang sabi ni Celine ay stable na ang lagay ng nanay niya pero kailangan pa rin po itong obserbahan ng ilang araw. Kahit paano raw ay nakakahinga na siya ng maluwag. Hindi raw kasi siya nakampante kahit sinabi ng kapatid niya noong tumawag ito na wala siyang dapat na ipag-alala. Nagsorry ulit siya kasi naputol ang bakasyon namin. Ang sabi ko ay walang problema yon. Isang araw na lang naman saka mas mahalaga na nabunutan na siya ng tinik sa dibdib kasi nasigurado niya na stable na ang nanay niya, Papa Dudut. Inihatid na rin kami ni Celine sa kanya-kanya naming bahay. Kailangan niya rin kasing umuwi sa bahay nila para iuwi ang mga dala niyang gamit at damit noong nagbakasyon kami. Nang nasa bahay na ako namin at nakahiga sa kama ay bumalik sa alaala ko yung nangyari, Papa Dudut. Yung tungkol doon sa babae na nakita ni Celine tapos ay bigla raw nawala. Posible rin kasi na epekto yon ng pagkangarag ni Celine ng time na yon. Kapag iniisip ko na baka multo yung babae na nakita at nakausap niya ay kinikilabutan ako, Papa Dudut. Sa daming beses na kasi naming nag-travel sa kung saan-saan ay wala kaming ghost experience. Wala naman kasi sa aming tatlo na magkakaibigan ang may kakayahan na makakita ng mga multo o kaya ay mga elemento. Late na ako nagising kinaumagahan at paglabas ko ng kwarto ay sinabi sa akin ni Mama na kumain na ako ng almusal. Habang kumakain ako ay naikwento ko sa kanya ang nangyari sa amin. Baka naman multo talaga yung nakita ni Celine, anak. Alam mo may mga ganong kaluluwa talaga lalo na't hindi pa nila alam na patay na sila. Gumagala pa sila rito sa mundo na parang buhay na kagaya natin, ang sabi ng nanay ko. Nakakatakot nga kapag naalala ko yun, Mama. Pero si Celine lang naman ang nakakita. Kami ni Wena wala kaming nakita. Hindi ko rin maisip na nananakot lang si Celine kasi alam kong wala na siyang time para sa ganong bagay kasi nagmamadali na kami kasi nasa ospital ang mother niya. Turan ko. Talagang nakakatakot na makaranas ng ganyan pero walang tatalo sa pagdarasal kapag natatakot ka. Mabuti at ligtas kayong nakaalis sa kalsada na yon. Wika pa ni Mama. Yan na nga pong pinagpapasalamat ko, Ma. Salamat talaga sa Diyos kasi hindi niya kami pinabayaan ng mga kaibigan ko. Sambit ko. Sa mga lumipas na araw ay hindi muna namin inabala si Celine na lumabas kasama kasi alam namin na nakafocus siya sa nanay niya. Nakikibalita na lamang kami ni Wena sa lagay ng mother niya at nang makalabas na nga sa ospital ang nanay ni Celine ay nagpunta kami sa bahay nila. Kahit papaano ay unti-unti na siyang nakakabawi ng lakas. Hayaan ninyo at babawi ako sa inyong dalawa kasi naputol ang bakasyon natin. Medyo okay na si Mama kaya makakapagpahinga na ako at makakahinga na rin ako nitong nang maayos, ang sabi ni Celine sa amin ni Wena. Hindi mo kailangan bumawi, saka na rin tayo lumabas kapag okay na si tita, ang sabi ko. Ang swerte ko talaga kasi mga understanding ang mga kaibigan ko, ang turan pa ni Celine. Nang araw din na yon ay sinabi na sa amin ni Wena ang pag-aasikaso niya para makapagtrabaho sa ibang bansa. Tinulungan kasi siya ng kapatid niya. Nakakalungkot na malalayo si Wena sa amin pero mas masaya kami kasi alam namin na gusto niya talaga yon at baka nandun ang swerte niya.
Hindi naman kami ni Celine ang klase ng kaibigan na pipigilan ng isang kaibigan para abutin ang pangarap niya para lamang palagi namin siyang nakakasama. Kahit na hindi naman ganong kalayo ang bahay ni Celine sa amin ay hindi ko pa rin nagagawa na makapunta sa kanila ng araw-araw. Ganon din naman si Celine, Papa Dudut. Siyempre may kanya-kanya na kaming priority pero araw-araw naman kaming nagkaka-chat na tatlo. Alam namin ni Wena na kailangan ni Celine ng kausap lalo na at nagmo-move on pa rin siya sa ex niya na niloko siya. Mabilis naman na nakaalis si Wena. Sumama kami ni Celine sa paghahatid sa kanya. 2 taon pala siyang dire-diretso sa ibang bansa at saka lang siya pwedeng makauwi ng Pilipinas. Biniro pa nga kami ni Wena na baka raw pag uwi niya after 2 years ay hindi na namin siya kaibigan. Ang sabi ko ay huwag siyang OA kasi for sure araw-araw din kaming magkakausap sa chat at kung may free time ay magkaka-video call kami. Biniro naman siya ni Celine na afam ang gusto niyang pasalubong. Simula nang umalis si Wena ay kami na ni Celine ang palaging magkasama sa mga galaan o kaya kapag may gusto lang kaming puntahan. Nakakamiss talaga si Wena kasi siya ang pinakakalog sa aming tatlo. Walang dull moment kapag nandyan siya, Papa Dudut. Pero wala kaming choice ni Celine kundi ang tanggapin na 2 taon naming hindi makakasama si Wena. Isang araw ay may napansin ako kay Celine nang mag-samgyup kami. Nung huling kita kasi namin bago yon ay parang wala siya sa sarili. Napansin ko rin na medyo pumayat siya at iniisip ko na nagda-diet siya kasi ganoon ang karaniwang ginagawa ng mga nagmo-move on sa breakup. Pero nang time na yon ay nabother ako sa napansin ko sa kaibigan ko. Celine, okay ka lang ba? Yung ex mo pa rin ba ang problema mo? Last time ko pa kasing napansin na parang wala ka sa sarili mo. Saka medyo balisa ka. Hindi ka naman nagkikwento sa akin. Ang payat mo pa ngayon, ang sabi ko kay Celine. Epekto yata ito ng diet ko pero wala akong problema no. Hindi ko na naiisip yung walang hiya kong ex. Wala na siya sa sistema ko. Okay na ako, don't worry. Ang sabi ni Celine at ngumiti pa siya. Sure ka ba? Tanong ko. Oo, sure na sure ako. Tugon pa ni Celine. Sa kabila ng sinabi ni Celine na wala akong dapat na ipag-alala sa kanya ay hindi yon naalis ang pag-alala ko para sa kanya. Parang wala namang kwenta ang pagiging magkaibigan namin ng ilang taon kung hindi ko pa siya kilala. Alam ko na may hindi sinasabi sa akin si Celine na problemang pinagdadaanan niya ng panahon na yon. Ramdam ko na hindi pa siya ready na sabihin yon sa akin kaya hindi ko siya pinilit. Kilala ko si Celine na kapag hindi na talaga niya kaya ay saka siya magsasabi sa akin. Halos araw-araw kong chinachat si Celine simula ng araw na yon. Nasabi ko na rin kay Wena ang napansin ko kay Celine pero sinabi ko sa kanya na huwag niyang sasabihin kay Celine na sinabi ko yon sa kanya. Ang sabi sa akin ni Wena ay ako na ang bahala kay Celine. Kasi ako ang palagi nitong kasama. Isang araw wala akong pasok, chinat ko si Celine at tinanong ko siya kung gusto ba niya na lumabas kami. Ang sabi ni Celine ay gusto niya sana pero masama daw ang pakiramdam niya kaya sa bahay lamang siya. Nag-alala ako para kay Celine kasi ang pagkakakilala ko sa kanya ay lambutin siya kapag meron siyang sakit. Ang ginawa ko ay nagpaluto ako sa nanay ko ng sopas kasi hindi ako marunong noon. Ako lang ang bumili ng mga ingredients. After na maluto ni mama ang sopas ay nagpunta ako sa bahay ni Celine. Hindi ko yun ipinaalam sa kanya kasi gusto ko siyang isurprise. Pagdating ko sa bahay ni Celine ay ang nanay niya ang sumalubong sa akin. Sinabi ko na meron akong dalang sopas para sa kaibigan ko kasi nagsabi sa akin si Celine na masama ang pakiramdam nito. Ang sabi ng nanay ni Celine ay nasa kwarto si Celine at puntahan ko na lamang. Aniya ay mabuti raw at dinalaw ko si Celine dahil ilang araw na itong nakakulong lang sa kwarto at hindi pumapasok sa trabaho. Hindi na raw nila alam kung anong nangyayari kay Celine. Nagtaka ako kasi kapag nagkaka-chat kami ni Celine ay palagi niyang sinasabi na okay siya. Nakalak ang pinto ng kwarto ni Celine kaya kumatok muna ako. Pinagbuksan naman ako ni Celine pero napansin ko na nagulat siya nang makita niya ako. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Tanong ni Celine. Hindi niya binubuksan ng malaki ang pinto na parang ayaw niya akong papasukin doon.
Hindi ba sabi mo ay masama ang pakiramdam mo? Nagpaluto ako kay mama ng sopas. Nasa kusina ninyo. Gusto mo bang kumain? Tugon ko. Mamaya kakain na ako. Thank you, ang sabi ni Celine. Celine, okay ka lang ba talaga? Ang sabi ng mama mo ay hindi ka pumapasok sa trabaho at hindi mo sila kinakausap. Alam ko na meron kang problema. Pwede mong sabihin sa akin kung hindi mo kayang sabihin sa family mo, ang sabi ko. Matagal akong tinitigan ni Celine, Papa Dudut. Parang tinatansya pa niya kung magsasalita na ba siya o hindi muna. Hanggang sa pinapasok na niya ako sa kwarto niya. Nanibago ako sa itsura ng kwarto ni Celine. Wala sa ayos ang mga gamit niya. Magulo ang higaan. Nakatakip ang kurtina kaya medyo madilim. Kilala ko si Celine na sobrang maayos at malinis sa kwarto. Kaya nagtaka ako sa nangyayari sa kanya. Kahit nga ang sarili niya ay hindi na rin niya maasikaso ng time na yon. Umupo kami sa kama niya at doon kami nag-usap na dalawa. Ang akala ko ay problema sa pamilya o sa puso ang sasabihin ni Celine sa akin, pero iba pala, Papa Dudut. Talagang naloka ako sa reason kung bakit parang wala si Celine sa sarili ng ilang araw. Ang sabi ni Celine ay matagal na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Wala raw siyang pinagsasabihan ng nangyayari sa kanya dahil natatakot siya na baka walang maniwala. Baka raw isipin na nababaliw na siya pero pakiramdam daw niya ay papunta na siya sa ganoon sa mga nangyayari sa kanya. Ano ba kasi talaga nangyayari sa iyo? Nag-aalala kong tanong kay Celine. Natatanda mo ba yung babaeng sinabi ko na nakita ko sa daan? Si Ana? Lynette, simula nang pinasakay ko siya sa sasakyan ko ay hindi na niya ako tinigilan. Nanginginig na sabi pa ni Celine. Ano? Hindi ko maintindihan paano hindi kanya tinigilan. Naguguluhan kong tanong. Ayon kay Celine ay sinundan siya ni Ana sa bahay nila. Siguro daw ay inakala nito na pinapasama niya ito dahil sa hinayaan niya itong sumakay sa kotse niya, Papa Dudut. Nang makalabas na raw sa ospital ang nanay niya ay doon na nagsimula ang pagpaparamdam ni Ana sa kanya. Nung una ay sa panaginip niya lamang ito nakikita hanggang sa nakakaamoy na siya ng scent ng isang bulaklak na hindi niya alam kung ano. Wala silang tanim na bulaklak at kahit sa kapitbahay ay wala kaya nagtataka siya kung bakit meron siyang naaamoy na ganon araw-araw. Dumating na raw ang time na nagpapakita na si Ana sa kanya. Hindi na lamang daw paramdam, Papa Dudut. Ang unang beses na nakita niya si Ana sa bahay nila ay umaga raw. Kakagising lang daw noon ni Celine. Lumabas siya ng kwarto at pagbukas niya ng pintuan ay natulala siya kasi nasa tapat ng pinto ng kwarto niya si Ana. Nakatalikod sa kanya. Ang kaibahan nga lang daw nito kumpara noong nakita niya ito sa daan ay parang malabo ang tingin niya kay Ana. Ang hirap daw i-explain pero parang may ulap o usok na nakabalot sa katawan ni Ana. Kaya malabo ang paningin niya rito. Nawala rin daw agad si Ana noong kumurap siya. Akala ko ay namamalikmata lamang ako ng time na yun pero naging sunod-sunod ang pagpapakita niya sa akin. Ang natatandaan ko ay nakita ko rin siya sa kusina namin. Naglalakad siya tapos biglang nawawala naman. Ang sabi pa ni Celine. Diyos ko, nakakatakot naman. Bakit ayaw mong sabihin sa parents mo? Baka matulungan ka nila. Payo ko. Umiling si Celine. Ayoko baka hindi sila maniwala sa akin. Ikaw ba naniniwala ka sa sinasabi ko? Tanong pa ni Celine. Oo naman, naniniwala ako sa iyo. Alam ko na hindi ka sinungaling. Saka walang dahilan para magsinungaling ka. Ang nakakatakot lang ay baka kung anong gawin ni Ana sa iyo. Hindi mo ba siya nakakausap? Wika ko. Hindi eh. Natatakot akong kausapin siya. Hindi ako sanay sa ganitong bagay, Lynette. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya parang nawala na rin ako sa sarili ko dahil sa Ana na yon. Halos maiyak na sabi ni Celine habang nagsasalita. Pinayuhan ko si Celine na kung may chance siya ay humingi kami ng tulong sa isang paranormal expert. Pero ng time na yun ay mahirap pang maghanap ng ganong tao, Papa Dudut. Unlike ngayon na nagkalat na sila sa iba't ibang social media platforms. Sinabi ko rin sa kanya na powerful ang prayers kaya habang wala pa kaming nakikita na pwedeng makatulong sa kanya ay kumapit muna siya sa pagdarasal. Sa group chat naming magkakaibigan ay inopenan ni Celine ang nangyayari sa kanya para alam rin ni Wena.
Kahit si Wena ay naniniwala sa mga sinasabi ni Celine. Nag-alala din siya para sa kaibigan namin at aniya kung meron lang daw sana siyang maitutulong ay tumulong na siya. Pare-parehas kasi kaming walang alam sa ganung bagay, Papa Dudut. Hindi namin alam ang dapat naming gawin. Makalipas ang ilang buwan ay nagpunta si Celine sa bahay namin. Inamin niya na hindi pa rin tumitigil yung babae sa panggugulo sa kanya. Madalas pa rin daw niya itong makita sa bahay nila lalo na sa kwarto niya. Kapag daw naalimpungatan siya ay nakikita niya si Ana tapos ay nawawala rin daw kaagad. Hindi pa rin daw niya alam kung ano bang gusto nitong mangyari. Kung may kailangan ba ito sa kanya kahit sa tingin niya ay wala naman silang koneksyon na dalawa. Siguro nga ay tama ka na sumama lang si Ana sa'yo. Baka matagal na siyang naghihintay sa kalsada na yon at minalas ka lang na ikaw ang nakakita sa kanya, ang sabi ko kay Celine. Ewan ko Lynette, feeling ko'y masisiraan na ako ng ulo sa mga nangyayari. Kaya kahit sana ngayong gabi lang ay makahinga ako ng maayos nang walang iniisip, ang sabi pa ni Celine. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Dito sana muna ako makikitulog sa inyo. Hindi kasi ako makatulog ng maayos doon sa amin eh. Nagpaalam na rin ako kina mama at papa. Alam nila na nandito ako, ang sabi pa ni Celine. Pumayag ako na doon makitulog sa kwarto ko si Celine para sa gabing yon, Papa Dudut. Yun lang kasi ang least na maitutulong ko para sa kanya. Pero nagkaroon ako ng pangamba na baka kahit sa bahay namin ay nakasunod yung kaluluwa ng babae kay Celine. Hindi ko na lang sinabi yon kay Celine kasi baka isipin niya na hindi bukal sa puso ko ang pagpayag kung matulog siya sa kwarto ko. Wala namang kababalaghan na nangyari sa pagtulog ni Celine sa kwarto ko. Nasundan pa yon ng maraming beses kaya naging kampante na ako. Isa pa ay sinabi ni Celine na maayos ang tulog niya kapag nandun siya sa bahay namin. Nakikitulog lang naman siya sa amin kapag wala siyang pasok sa work niya kinabukasan. Kahit daw once a week ay magkaroon man lang siya ng maayos na tulog ay okay na sa kanya. Masaya naman ako na nakakatulong ako kay Celine sa maliit na paraan. Yun nga lang kapag doon siya natutulog sa kanila ay madalas na nararamdaman niya pa rin si Ana. Akala namin si Celine ay magiging okay na ang lahat sa tuwing sa amin siya natutulog, Papa Dudut. Yung makakatulog siya ng maayos at walang iisipin na magpapakita sa kanya na nakakatakot. Pero hindi pala siya ang makakakita kundi ako mismo. Isang gabi late na kaming nag-decide na matulog ni Celine dahil ka-video call namin noon si Wena. Nauna akong maligo kay Celine at siya na raw ang susunod na maliligo pagkatapos ko. Nasa kwarto na ako at nakahiga. Nakatagilid ako ng higa noon at nakatalikod ako sa may pinto. Pagkatapos ng ilang minuto ay naramdaman ko na gumalaw yung kama ko, yung parang may sumamparoon. Kaya naisip ko na nakahiga na si Celine sa tabi ko. Patay ng ilaw pero nakabukas ang pinto kaya yung liwanag sa labas ng kwarto ko ay medyo pumapasok. Sinabi ko kay Celine na saraduhan niya ang pinto kasi maliwanag para makatulog na kami. Pero wala akong narinig na sagot mula kay Celine at hindi ko rin maramdaman na gumalaw siya para gawin ang sinasabi ko, Papa Dudut. Umarap na ako kay Celine pero hindi si Celine ang nakita ko na nakahiga sa tabi ko kundi isang babae na hindi ko kilala. Nakatalikod siya sa akin pero sigurado kung hindi siya ang kaibigan ko. Kakaiba ang naramdaman ko ng time na yon. Kinilabutan ako at para akong nahihilo na hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Dahil sa inakala ko na may ibang tao na nakapasok sa kwarto ko ay napasigaw na ako at tumakbo ako palabas ng kwarto. Nagtataka akong nilapitan nila Mama at Celine. Sinabi ko sa kanila na merong babae sa kwarto ko na hindi ko kilala. Pero nang puntahan ko ulit ang kwarto ko kasama sila ay wala doon yung babae. Ang sabi sa akin ni Celine ay malakas ang pakiramdam niya na si Ana ang nagpakita sa akin. Nang mangyari yon ay hindi na natulog ulit si Celine sa bahay namin, Papa Dudut. Nang tanungin ko siya kung bakit di na siya nakikitulog sa bahay ay inamin niya na natatakot siya na baka pati ako ay guluhin din ang kaluluwa na nakasunod sa kanya. Mas gusto raw niya na siya na lamang ang mag-suffer kesa sa may ibang tao pang madamay. Sobrang na-appreciate ko ang ginawa na yon ni Celine, Papa Dudut. Nakakatouch lang ang sinabi niya sa akin. Hindi ko alam kung nasanay na lang ba si Celine sa pagsunod ni Ana sa kanya.
Pero dumating na lang ang time na kapag napagkwekwentuhan namin ni Celine ang tungkol kay Ana ay parang wala na sa kanya. Tinatawanan na lamang niya. Last time na nag-usap kami ni Celine ay sinabi niya na nararamdaman pa rin niya si Ana pero may nakausap na raw siyang paranormal expert. Natutulungan siya sa bagay na yon. Kaya ipinagdarasal ko na sana'y matulungan ng paranormal expert na yon si Celine, Papa Dudut. Medyo matagal na rin kasi siyang nagtitiis sa panggugulo ng isang kaluluwa na hindi naman niya kilala. Mabait si Celine at deserve niya ang tahimik at masayang buhay, Papa Dudut. Sincerely yours, Lynette. Kapag lumalabas tayo, mas doblehin po natin ang ating pag-iingat. Hindi natin alam kung kailan natin makakasalubong ang panganib. Wala tayong ideya kung kailan tayo makaka-pick up ng negatibong enerhiya na maaaring sumama sa atin kahit saan tayo magpunta. Hindi lahat ng tao ay merong kakayahang humingi ng tulong sa mga eksperto kapag merong kaluluwa na nanggugulo o gumagambala sa kanila. Kaya sa ganitong sitwasyon, epektibo ang pagdarasal at paghingi ng proteksyon sa ating lumikha. Maaari ka rin maglabas ng bigat ng iyong pinagdaraanan sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Importante na meron kayong support group. Malay mo ay matulungan kanila sa iyong problemang paranormal. Ang positibong pag-iisip at pananampalataya ay maaaring makatulong sa pagpapaalis ng hindi magandang enerhiya. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.